Saan? Kasunod na speaker, Barangay Tanod. Saan? Ayan. Itong nasarapan mo. Lumingon ka ba? Grabe. Puro na dito tawanan ako. Sinong taga ano dyan? Taga Cavite? Cavite. Wow. Yan, Cavite kayo, Imos. Kaya ma'am, Tracy. Sino 14? Wala. Ako, 15. 15 ma'am. Barangay 15. Okay. Sabi ng iba dyan, kami, sa abroad naman kami, paulit-ulit ng tupidos. Tapos ngayon, pinasukan pa kami ng speaker dito ng kulit. Wala nang kwenta-kwenta. Ang tanong, sino mga ex-abroad tayo sa mga kamay? Thank you. 10 ang ex-abroad. Sino mga first-timer tayo sa mga kamay? 11. Oh, wala na. Pero meron hindi tumaas ng kamay yan. Sa hindi tumaas ang mga kamay, ang tanong ko lang sa inyo, ano kayo? Sabi na iba, ang gulit talaga nito. Okay. Oh, ex-abroad ha. Welcome po sa inyong lahat. Mga first timer, wow, kayo yung mga kayo yung mga bagong bayani. Tama? Sa mga ex-abroad, ano kayo? Kayong mga dating bayani. Dating bayani. Wala mga pera. Uminantok pa, wala na. Wala. Sabi ko na sa inyo eh. Okay. Mas maganda makilala niyo ako. Ang tanong, gusto yung malaman pangalan ko? Gusto yung malaman? Okay. Hindi sinabi ni Ma'am Sandra Lynn? Okay. Ang tanong, kung ipasulat ko siya pangalan ko, may isulat niyo kaya? Okay lang ba, may ballpen? Okay. Sulat yung pangalan ko. Seryoso na to. Grabe, no? Pangalan ko, ito na. Ang pangalan ko, halos araw-araw ko nagpapakilala dito, pero pag nagpapakilala ako, hindi mo lang may sulat ang pangalan ko. Ito ang pangalan ko. By the way, may si Sam Carabao sa tagapagsalita ng May Pepilos, Manangos Saturday. Ay, iba nagtatanong ni si Sam, ba't kayo nandito? Nandito kami dahil sa napakalang mga services para sa inyo. Iba nagtatanong, Mr. Sam, ano naman ang mga services niyan? Lagi kong isagot ganito. Mamaya, inyong malalaman ang buong detalye sa aking pagbabalik. Naisulat, hindi? Si ma'am nakaganito na lang naman. Hirap talaga ma'am, no? Huwag kang mag-alala ma'am. Ganun talaga ang buhay OFW. Pahirapan, no? Okay, Sam Carabao sa ang pangalan ko. Nanonood ba kayo ng YouTube channel? Nanonood kayo? Mga YouTube? Nanonood ba kayo? Okay. Ano, yung mga fake news lahat? Dito, ang mapapanood nyo hindi fake news. Bakit? Lahat ng lumalabas sa YouTube channel na yun, walang iba kundi kayo. Paano nyo masabi na fake news? Kasi kayo nga. Okay? Okay, pangalan ko Sam Carabao sa. Okay. Walang tulog, no? Ulitin ko? Sam. Anong kalabasa? Sinasabi ikaw, pag nasa labas ka ng bansa, pag nalaman ng amo mo, ano, na hindi ang earring mo, ang pandinig mo, may diferensya, pauwiin ka ng maaga. Okay. Sam Carabao sa. Carabao sa, okay. Ayan. Okay. Carabao. Dami pilosopo eh. O, ex-abroad? First timer? O, sa ex-abroad ha? Baka ang iba dyan nag-iisip. Ex-abroad naman ako eh. Bakit kailangan pong mag-PIDOS? Eh, sabi naman kasi ng UWA, ang PIDOS is a mandatory seminar to all departing contract workers, not only for first timer, maging sa mga ex-abroad. Bakit? Ang PIDOS pa ulit-ulit. Pero maraming mga batas, mga pagbabago na dapat malaman ng isang OFW. Kasi bakit? Nung nandoon dati siya sa labas ng bansa, may panibagong batas na dapat yung malaman. Eh, nasa labas ng bansa, tama? Nasa labas yan ng bansa. Alam niya ba yun? Hindi. Kasi yan dapat mong malaman sa PIDOS lang. Ang PIDOS ang nag-update sa mga OFWs. Tama? Kaya kayo nandito. Mga ex-abroad, yung hindi nagpipidos ngayon, ibig sabihin, ayaw lang talaga magpidos. Pero, pag may problema, mga pagbabago na violate niya doon,
So, problema yun, no? Okay. Ngayon, magtatanong lang ako sa mga ex-abroad. Mabilisan lang. Ang sagot nyo sa akin, either masarap lang o hindi. Iparinig nyo sa mga first timer. Parinig nyo ha. Isigaw nyo yung toong nangyayari sa labas sa mata. Toong nangyayari. Hindi lang sa'yo. Mag-isip ang mga OFWs. Ex-abroad, ang sagot nyo, masarap lang o hindi. Isigaw nyo, lakasan nyo pagsagot ha. Ex-abroad, masarap buhay OFW o hindi? Masarap. Hindi. Hindi. Sinong mas marami sumagot? Hindi o masarap? Hindi masarap. Halos. Oh. Ano, maraming ma? Masarap dito. Tatlo lang muna sa likod, 4. Sinabi mo, dami daw masarap dyan. Iba-iba kasing iniisip nito. Ang tanong ko, masarap buhay o hindi? Sabi nito, maraming masarap. Okay! Hindi masarap kadalasan. Kung may masarap man, tingnan natin mamaya. Nasa likod. Okay. Kamusta yung inyong... May natutunan naman kayo kay Ma'am Sandra din. Meron naman. 100%. Okay naman. Halimbawa lang kayo may problema pagdating sa labas sa bansa. Naghahanda na ba kayo? Hindi pa. Kasi ang pag-usapan natin ngayon, problema. No? Kung kanina excitement, more on excitement, encouragement, ngayon discouragement ang pag-usapan natin. Yung mga totoong nangyayari sa labas sa bansa na hindi mo iniisip mangyayari doon, bigla lang parang nangyari sa'yo. Anong gagawin mo? Yan ang katanungan, di ba? Yan ang katanungan. Kaya dito ngayon, lagi kong sinasabi, pag ikaw ay nag-abroad, dapat alamin mo ang pagiging buhay OFW. Alamin mo ang buhay OFW. Hindi lang yung nagpidos ka, akala mo okay ka na. Ang iniisip mo ng certificate, pagkatapos makaalis na. Yan ang iniisip mo. Pero hindi mo iniisip na pag may nangyari, kung ano ang gagawin mo. Tama? Nabanggit pa kanina, iba ang batas dito, iba ang batas dito. Okay. Tandaan nyo, dapat yan ang hindi mawala. Ulitin ko. Iba ang batas dito. Iba ang batas doon. Kaya dapat, ihanda mo ang sarili mo. Itong pinakalas ng par ng pidos na kung saan dito ka maraming malalaman. Na hindi mo alam sa ibang speaker, sa akin mo malaman. Hindi mo alam noon, ngayon malalaman mo. Sir, saan ka nagpidos dati, sir? Online. Online. Ex-abroad. Ikaw, sir, ex-abroad ka rin? First timer? Sino ang pag-ex-abroad dyan? Lalaki, babae. Sir, saan ka nagpidos noon? Dito rin? Nakita mo na ako dito na? Hindi? Okay. Dito ka nagpidos. Anong year ka nagpidos, sir? 2016. Nagkakataon lang, wala ko, no? Sino pang nag-exam? Ikaw, sir. Saan ka nagpidos, no? Naalala pa rin. O, sa mga ladies. Sino nagpidos dyan? Ikaw, ma'am. Saan ka nagpidos nun? Udigo. Okay. Saan ka nagpidos nun? Oh, tama. Nakita mo ba ako dyan? Sa pinagpidosan mo nun? Sagot. Ha? Hindi mo alaala. Pero kung nakita mo talaga, hindi pa rin. Pero hindi mo ako makita doon, ha? Nakita doon? Hindi ko ako nakita doon. Kasi wala naman talaga ako doon. Sinabi mo lang na hindi mo maalaala. Pero ako sir, naalala mo? Naalala mo? Makulit din, no? Ayan, nagkakataon lang sir, wala ako noon. Kasi kung nandun, nung nagpidos ka nandito ako, aabutin ka ng alas 12 ng gabi, hindi ka pa rin makakauwi. Kasi bakit ngayon, alas 2:30 ang sabing makauwi kayo. Ngayon, alas 6:30 ang uwi ninyo. Kaya sa nagmamadaling umuwi, huwag kayo mag-alala, makakauwi din kayo ng alas 6 ng gabi. Sino malalayo pag inuwian? Taas yung kamay. Malalayo. Thank you. Yung malapit ang inuwian, taas yung mga kamay. Malalapit lang. Wala? O, yung malalapit, yan ang unang pauwiin ko.
Kala nyo. Okay. Grabe. May teacher dito. Wala. Nurse. Nurse ka, ma'am. Kayo, ma'am. Kayo, ma'am, nurse din. Alam ko hindi ka nurse. Ito nurse to, ma'am. Marunong ka gumamot. Oh, doktor, wala. Wala. Engineer. Meron? Wala din. Singer, meron? Singer. Dancer? Wala. Wala, ma'am. Kayo, anong trabaho niyo doon, ma'am? Labas naman ta. Ha? Okay. Ikaw, ma'am. Kayo, ma'am. Hairdresser. Kaya mo to? Okay! Bakit ka nagtatanong? Gusto ko lang malaman. Ngayon, concentrate. Hindi yung concentration mo dapat sa akin, hindi sa katabi mo, hindi sa labas na naghintay sa'yo, at hindi sa cellphone mo, dapat sa akin. Bakit? Pag nakakonsentrate ka, nakapokus ang mind mo sa akin, sisiguraduhin ko sa'yo. Marami kang matutunan. Dahil marami kang matutunan, sisiguraduhin ko sa'yo, paglabas mo dito, hindi ka na magkatulong. Bakit? Dahil sa mga narinig mo sa akin. Bakit? Bakit? Yung sinabi ko kanina, kamusta ang excitement mo, 100%. No, marami kang natutunan. Sa part ko, marami kang matutunan. Pero tandaan nyo, sana sa lahat ng sasabihin ko, hindi mababawasan ang excitement mo. Kasi kung kanina 100% ang excitement mo pagdating sa part ko, pag may marinig ka sa akin, magbabawas ako agad ng 20% bawat may nangyari sa'yo. Okay? 5 beses naman ako magbawas ng 20%. 5 times 20 equals 100. Hindi ito itiim ha. Ha? Ang pag-usapan natin, encouragement, no? Discouragement, at kung paano masolusyonan ang problema pagdating sa labas sa bansa. Kaya kayo, nandito, upang ihanda iyong mga sarili, sabi kanina, upang may handa mga sarili sa bagong kakaharapin ng hamon sa buhay pagdating sa labas sa bansa. Iba't ibang hamon at mga pagsubok na kakaharapin pagdating sa labas sa bansa. At hindi lang sa labas sa bansa, dito para sa Pidos. May malalaman na kayo. Kaya pasalamat na kayo sa inyong agency nagpapidos sa inyo dito. Pasalamat kayo, sabihin niyo, ma'am, maraming salamat. Kasi kung hindi nyo kami pinapidos sa administrasyon, sa AMIPA, wala talaga kami natutunan. Baka certificate lang kami. Hanggang certificate lang kami. Pero paglabas namin, wala naman kami alam. Bakit kaya? Dito, ang ibig sabihin, katakot-takot man ang marinig mo sa akin ngayon, hindi ibig sabihin, binanggit ko upang takutin ka. Doon mo malalaman kung gaano katibay ang loob mo. Kasi ang isang OFW, hindi lang kailangan masipag, no? Masipag, matyaga, kailangan matibay ang loob at dapat ay palaban. Okay? Kaya dito natin malalaman ngayon. Kasi after ko mag-talk, magtatanong na ako, tuloy pa ba o hindi na? Ayan, magitatanong ko, no? Okay, magtanong na. Umpisahan ko na. Ito ay naayon sa batas na dapat ninyo marami. Kaya pag may nangyari sa'yo, magbawas ako ng 20%. Bawat may nangyari sa'yo. Ang tanong, lahat ba yung kapag-sign na ng kontrata taas yung mga kamay? Nakapag-sign na? Okay. 3 lang ang nakapag-sign ng kontrata. Sino ang hindi pa nakapag-sign ng kontrata? Taas yung mga kamay. Okay. Ang daming hindi pa nakapag-sign na ng kontrata. Okay? Ayon sa batas, dapat ang isang OFW bago magpidos, dapat siya ay nakapag-sign na ng kontrata. Sabi ni iba, ha? Sign ng kontrata? Bakit kami wala pa? May ibig sabihin, guys, may problema ka. Magbawas na ako ng 20% sa excitement mo. Na 100%. Ang natira is 80%. Sabi ni iba dyan, ganun ba? At dapat sisiguraduhin ang isang OFW after magpidos, sisiguraduhin makaalis na. Kasi nasa batas, ang isang OFW mula nag-apply at nag-isa dapat 60 to 90 days prior dapat na-deploy na siya. Ang ibig sabihin, 2 buwan hanggang 3 buwan mula nag-apply siya at nag-isa dapat nakaalis siya ng Pilipinas. Sabi ni ba,
Alis. Opo, dapat sa labas ka ng bansa ngayon, nagtatrabaho ka na doon. At dapat kumikita ka na ngayon doon. At dapat, wala ka na ngayon dito sa iyong inuupuan. Sabi ni iba, ganun ba? Diba, no? Ang hirap naging sitwasyon mo ngayon dahil may nalaman ka na sa akin. Dapat! Nasa labas ka na bansa ngayon. Kung may nangyari sa iyo, may nangyari man dyan, nangyari man sa inyo, another 20%, ang ibabawas ko. Sa excitement mo, ang natira is 60%. No? Sabi ng iba dyan, ganun pala. Mabuti na lang, ex-abroad man ako. Buti lang nalaman ko na kay Mr. Sam. Sir, pasensya nga na sir, kung ngayon mo lang nalaman sa akin. No? At least, may natutunan kayo. Kaya lang, bawas na naman ang 20% ang excitement mo. Ang tira is 60%. At dapat, bakit kailangan makaalis ang isang OFW? Kasi hindi lang siya nakapagpidos. Hindi lang siya sign ng kontrata. Ang iba dyan nakapagbayad ng placement fee. Ang tanong, pag nagbayad ka ng placement fee, ang salary is 20,000, magkano dapat ang maging placement fee? Dapat, katumbas ng isang buwang sahod pagdating sa labas ng bansa. Sabi ni iba, tumbas sa isang sahod sa labas ng bansa? Bakit sa akin sobrang laki? Kaya kung nangyari sa'yo, another 20% ang mababawas naman doon sa 60%. Ang natira is 40%. At dapat, pag nagbayad ka sa lugar, sa Jollibee, sa Chowking, sa McDo, sa Max Mall Hotel o Restaurant, wala sa nabanggit ko na lugar dapat sa loob ng agency. Sabi ni Baha, agency? Bakit kami sa Jollibee? Sabi ko naman ng isa minsan, kami nga sa Gcash eh. Dapat pag nagbayad ka sa loob ng agency, tama? Kaya kung nangyari sa'yo, another 20% ang ibabawas ko. Ang natira is 20% na lang. At pag nagbayad, dapat anong mayroon ka? Dapat mayroon ka o kulang resibo. Sabi ng iba, ha? Resibo? Bakit sa akin? Wala. Kaya ang iba dyan, naghanap na ng resibo. Naghanap na ng resibo. Dapat may resibo. Ngayon, dahil nangyari sa'yo, another 20% ang ibabawas ko. May natira pa, wala na? Wala na. Ang tanong, tuloy? Hindi. No? Hindi na. Guys, parang biro lang, no? Yung mga sinasabi ko, iyan ay naayon sa batas ng Republic Act 8042 of Anti-Illegal Recruitment or 10022 as amended of Anti-Human Trafficking Violation. Nangyari man sa'yo, ibig sabihin, you are a victim of illegal recruitment. Kaya pasalamat kayo, dito yung agency, pinadala ka dito, kahit late ka dumating, ang daming kulang ng mga documents mo, ibig sabihin, mahal ka lang ng agency mo. Kahit late dumating, kulang ang documents mo, hinahanap mo ngayon dyan. Yan. May ibig sabihin lang, mahal ka talaga ng agency mo. Kasi kung hindi ka mahal, hindi ka ipapidos dito. Bahala kayo, daming pidos dyan. Di ba? Ang dami dyan. Ano? Walang requirements. No? Ayan. Problema, tama. Sabi ni iba, ang dami namin hindi nakapag-sign ng kontrata. Mahal ka nga ng agency mo, may ibig sabihin, in advance pidos ka lang para tuloy-tuloy na ang pag-process, no? Advance pidos, no? At after mag-pidos, maghintay na lang signing of contract at makakaalis din naman, no? Ang tanong, tuloy? Hindi. Mahina. Isigaw nyo. Ang sigaw nyo dapat, tuloy ang laban. Tuloy ang laban. Walang susuko. Walang atrasan, ha? Ganun na? Ang tanong, tuloy hindi? Tuloy. Lakasan nyo. Lakasan. Okay.
Tuloy, hindi. Ilakasan nyo. Tuloy ang laban. Walang maskasan. Wala nang susuko. Sabi ng iba. Sabi ng iba. Ikaw. Tuloy ka pa ba? Nadali na tayo. Kaya sir, okay lang. Tuloy kayong dalawa. First timer kayong dalawa, sir. Nagkasaan kayo? Mindanao. Okay. Hindi na kayo boboto. Boboto pa kayo, hindi na kayo makaabot sa botohan, no? Hindi na, no? Halimbawa lang. Direct to the point, diretsahan. Ha? Sa darating na eleksyon, may dalawang naglalaban-laban. Alyansa at saka PDP laban. Tama? Yes. Okay. Pag tinanong ko kayo kung sino pabor sa ganito, itaas ang kamay, okay? Walang hiya, kasi ganun nangyari ngayon eh. Ano? Okay. Election 2025 sa darating na Mayo 12. No? Sa PDP laban, no, Team Duterte. Sa bagong alyansa, Team PBBM. Kung sakali bubuto ka, sino ang pipiliin mo? Team Duterte. Taas yung mga kamay. Team Duterte. Wag mo nang itaas, wag mo nang ibaba. Team Duterte. Team Duterte. Team Duterte. Team Duterte. Team Duterte. Okay. Thank you very much. Sa Team Alyansa, taas yung mga kamay. Taas! 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 Team Alyansa, PBBM. Taas! Wala nang natira, mga kababayan. Yan ang puso ng bayan. Wala na talaga. Di ba, short survey lang yan. No. Yes. No? Yes. Kung ano na sa puso ninyo. No. Pero grabe na. Sa araw-araw ko na pag-survey dito, hindi ko alam kung anong nangyari sa Pilipinas. Kaya pala marami nag-abroad. Marami na nag-resign sa trabaho. Guys, ipagpatuloy ang laban. No? Pagdating sa labas naman sa ingatan ninyo ang inyong trabaho. At hindi lang trabaho, ingatan ninyo ang mga sarili niyo. Bakit? No? Na huwag magkasakit. Bakit na? Ano mga issue ngayon nangyari sa ating bansa? Huwag nyo nang sakyan. No? Iwasan nyo na lang. Kasi wala naman talaga yung sasakyan. No? Iwasan nyo na lang. Concentrate na lang kayo sa inyong magtrabaho. Di bali kayo ang labanan mo, yung ugali ng employer mo. No? Household, May mga household, alam ko mga household yan. Alam ko, hindi madali ang pagiging buhay OFW. Kaya dapat ihanda nyo ang mga sarili ninyo. No? Tuloy ang laban. Tuloy po, ha? Okay. Tuloy. Mayroon bang naging karanasan dyan na hindi maganda? Nung siya ay nasa abroad, mayroon? Meron? Yung halos gusto mo nang umuwi ng Pilipinas, pero hindi mo magawang umuwi ng Pilipinas kasi may pinirman ka sa kontrata, tama? Marami dyan. Tapos, andoon pa sa labas ng bansa, trabaho ng trabaho, grabing hirap sa trabaho, padala ng padala, yung pala si mister niya, wala na. No? Mayroon dyan? Iniwan, no? Tinanan na ng salisi. Ang hirap, no? Hindi madali ang pagiging buhay OFW. Ma'am, ikaw naranasan mo, ma'am? May naging karanasan ka doon? Kahit hindi kang tinatanong mo, siya mo. Hindi, no? Mga pagbabago. Kaya ako nandito just in case of emergency. Yung pinarinig ko sa inyo, no? Gusto ko lang malaman kung gaano katatag ang loob ninyo. Kaya kung sinabi sa inyo, para maging handa kayo, inopen ko lang ang mind ninyo upang pagdating nyo doon, yung mga nabanggit ko dito, maalaala nyo, ano pala ang gagawin namin oras na may problema? Okay? Kung katulad sa Pilipinas ngayon, dito ka pa lang sa Pilos, may nangyari, dapat masolusyonan mo na. No? Ulitin ko, sa hindi nakapag-sign ng kontrata, may ibig sabihin lang, mahal kayo ng agency nyo. No? Pinagpidos, advance pidos. No? Yan. O may nangyari, victims of illegal recruitment, Mr. Sam, bakit alam mo? Bakit alam mo yung illegal recruitment? Kasi yan ang trabaho ko mula noon hanggang ngayon. No? Yan ang trabaho ko mula noon hanggang ngayon. Kaya kung bakit kayo nagtataka, ang cellphone ko, panay-ikot yan. Kasi pag nasintruhan ka ng cellphone ko at nagbiglang nag-blink, may ibig sabihin, ikaw yung isa sa hinahanap ko. No? So wala namang suspect.
Walang suspect. Walang suspect at saka subject. Ang importante, mahalaga. Nandito kayo ngayon. May problema! Nangyari siya sa labas, i-inform mo agency mo. Kung mahal ka ng agency mo, no? Dapat may nangyari sa inyo sa labas, hindi man ang alam ng agency, nag-apply ka sa agency mo, inform yung agency, ha? Kasi iba kung saan-saan nagsumbong. Reklamo dito, reklamo doon. Pero, huli niya nang naman, sa kare-reklamo niya, nagsara ng agency. Kasi bakit mayroong tumutulong na pag tumulong, isa lang ang pinapanigan. No? At kung sinong may pira, siya lang ang tinutulungan. No? Ikaw na nagreklamo, wala ka ng kapira-pira, nagreklamo ka na, ikaw pa natalo. Nakarating na sa abogado ang problema. No? Hindi mo alam, akala mo ikaw manalo, natalo ka pa. Manalo o matalo, magbabayad ka sa abogado mo. Tama? Kaya lagi namin sinasabi, i-inform mo agency. Pag hindi mo na-inform mo agency, nahirapan ka, may number kong binibigay sa inyo. Pagdating sa labas-masa may problema, pagbabago sa lahat ng pinirma niyo sa kontrata, i-inform mo agency. No? Ang agency bahala maglutas ng inyong problema. May agency, may counterpart doon. Kaya minsan, yung counterpart, medyo mahirap kausap yung counterpart. Bakit? Mas malakas pa sila doon sa employer kaysa OFWs. Number one, ang i-inform niyo, agency sa Pilipinas. Malinaw? Kasi silang naging tulay sa inyong pag-alis sa Pilipinas para makarating kayo doon sa labas-masa. Tama po ba? Oh. Ngayon, kung saan-saan ka nagsumbong, sumbong ng sumbong, pati pamilya mo, nagreklamo na rin, dahil gusto kang matulungan, ang problema, yung financial assistance, sabihin ng pamilya mo, padala ka muna dito para mailapit ko yung mga problema mo, kung saan-saan tayo pwedeng lumapit. Ikaw lang ang inasahan, tama? Wala ng trabaho, kaya nagka-problema, no? Mas lalo kang kawawa. Pamilya mo, apitado pa. So, ang gagawin nyo, kung medyo nahirapan kayong kumontak sa inyong agency, may number akong ibibigay sa inyo, yung 0948-0939-970. No? Pwede kayo tumawag doon. Pag tawag nyo doon, ang number na yun, wala kayong ibang makakausap kung hindi ako. Pag sinabi mo sa akin, "Hi, Mr. Sam," ang sagot ko sa iyo, "Hello." Hindi. Sino ang action ng problema? Ako po. Ako ang kakatok sa pintuan ng inyong agency. No? Makipag-usap ng maayos. At para hindi na po matagalan pa ang pag-solve ng problema. Diplomasya. Hindi magalit ang agency niyo sa inyong ginawa sa napaghingi ng tulong sa amin. Ayos ba? Hindi mo sa problema. Namapito ang pamilya. Pati ikaw. Pati agency sakit ang ulo. No? Tapos walang nangyayari. Number na 0948-0970-0960. Mr. Sam, gaano katotoong sinasabi mo? Okay? Kaya dito, yun, umpisa na, may lalabas na ha. Patapos na ako. Ito mga tips ko. Anong gagawin nyo? Pwede tumawag. Ako ang kakatok sa pintuan ng agency. Kaya, kung may marinig kayo noon, no? Mr. Sam, totoo yung sinasabi mo? Yes. Naalala